Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo po ay nandito muli sa isang gawain at maipapahayag natin ang salita ng Diyos pamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia. So, tayo ay mag-share muna ng gospel sa mga tao pong makikinig nito kasi wala pa pong nakakapasok para sa ating FB Live message. Ang ating pong gospel, the good news is about the work and person of Jesus Christ. That is the main theme ng Bible. It is about Jesus Christ. Ang gospel po ay from the word na Greek na euangelion. Epsilon means good, and angelion means message. Kaya nga ang gospel ay good message or good news. It is about the work and person of Jesus Christ. Bakit po ito nagiging good news? Kasi mayroon pong bad news. Ang bad news po ay tayo po ay hiwalay sa Panginoon, sa Holy God. Kasi ang God po natin ay holy. Sabi nga ng mga seraphim doon sa Isaiah 6, Holy, holy, holy. Yan po ang attribute ng God na sinabi ng 3 beses, holy, holy, holy. Kaya tayo may problema kasi tayo pong lahat ng tao ay makasalanan. At nakastate yan sa Bible that no one is good, not one. No? At sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang ibig sabihin yan, tayong lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian or glory to God. Kaya nga dapat tayong nangangailangan tayo na Savior at yan si Jesus Christ. Kailangan natin pag-aralan ang kanyang work, ano ang kanyang ginawa dito habang siya nandito sa mundong ito. Siya ay nag-obey, no? 2 obediences po niya. He followed or fulfilled all the laws kasi hindi natin kayang gawin yung pagsunod sa batas sa lahat ng mga laws ng God. So only Jesus Christ is sinless at siya ang perfect lamang. Lahat ng tao ay makasalanan. Kung tayo po'y maniniwala sa Kanya, ang Kanya pong righteousness na nakuha sa pag-obey ng all laws ay mapapunta sa atin. That is why we will be treated by God as righteous. Not because of our righteousness, but because of the righteousness of God. And then, the other obedience of Jesus Christ is He died on the cross. Kaya nga ating gospel ay the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. At siya tayo namatay doon sa cross to take our sins, no? Siya ang naparusahan para sa atin. So that is the 2 obediences of Jesus Christ na dapat nating paniniwalaan yan. Kasi ang ating pong gospel is about the finished and divine accomplishment of Jesus Christ. And then we also know that when we are regenerated at alam mo natin ang God natin ay holy, dapat tayo mag-repent from our sins and follow all the requirements. We have to aspire to be like God, no? Like Jesus Christ. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, be perfect for your Father in heaven is perfect. That is in Matthew 5:48. And sa 1 Peter 1:16, be holy for God is holy. So again, the result of our salvation is our good works and our following of Jesus Christ, the God, no? At sa umagang po ito, ang title po sa atin ay this is about the humanity of Jesus Christ. Kaya tinitle ko na Jesus, who is truly God, became one of us to bring us back to glory. Kasi we all fall short of the glory of God. Kaya nga ang title natin. So again, I hope you will give me time na at manalangin tayo sa Panginoon para talaga maintindihan natin ito. Kasi ang ating gospel po ay Jesus Christ is truly God. Totoo po siyang God. At the same time,
He is truly man. We believe in the deity of Jesus Christ and the humanity of Jesus Christ. Kasi kung hindi po tayo maniniwala either one of them, hindi po tayo orthodox at makukonsider tayo na cult. No? Yun po ang ating bibigyan ng pansin ngayon. Jesus Christ became one of us to bring us back to glory. Kasi we fall short of the glory of God. So, mga kapatid, I hope you are there. And I hope na kasama nyo ang inyong members of the family sa pakikinig sa aming sahing ito sa entitled po na Jesus Christ, who is truly God, became one of us to bring us back to glory. At ang ating pong text ay matatagpuan po sa Hebrews chapter 2, verse 5 to 18. Yun po ang ating bibigyan ng pansin. Kailangan nating isa-isahin ang mga verses sa Hebrews chapter 2, verse 5 to 18 upang maintindihan nalaga natin that Jesus Christ became one of us to bring us back to glory. Okay? Let us begin, mga kapatid. Boker Tov, good morning. Ang ating pong title sa mensahe sa umagang ito is Jesus Christ, who is truly God, became one of us to bring us back to glory. The verses are found in chapter 2 ng Hebrews, verse 5 to 18. Babasahin ko po ito sa English version. Itong po aking version ng Bible ay New King James Version. Makibukas po kayo sa akin. I hope mayroon kayong mga Bibles dyan upang masundan niyo po ang aking mga sinasabi. Verse 5 ng chapter 2 ng Hebrews. For he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels. But one testified in a certain place, saying, What is man that you are mindful of him? Or the son of man that you take care of him? You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and set him over the works of your hand. You have put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him. He left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him. But we see Jesus was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. Verse 10, For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly I will sing praise to you. And again, I will put my trust in him. And again, here I am, and the children whom God has given me. Verse 14, Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the name that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Verse 16, For indeed he does not give aid to the angels, but he does give aid to the seed of Abraham. Therefore, in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin.
Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat muli Lord sa araw na binigay mo sa amin, na kami Lord ay nandito muli sa isang lugar kasama ang aming pamilya at iba pa upang makarinig ng iyong mga salita. Alam po namin Lord na sinabi mo Lord sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So kami po Lord ay nananampalataya na ang aming pong narinig ay nagdagdag sa amin ng pananampalataya sa iyong buhay. Sa oras po to Lord, ikaw po Lord ang magbigay sa akin ng gabay upang maibigay ko talaga Lord ang mensahe sa mga makikinig sa mensaheng ito. At sa lahat po na makikinig, kasama ko ay bigyan mo ako ng illumination galing sa iyong banal na espiritu upang lalo naming maintindihan ang iyong mga salita at ma-acknowledge namin na talagang kailangan namin ng Savior. At salamat po Lord na pinadala mo Lord ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang iligtas kami at i-rescue kami sa aming pagkakasala and bring us back to glory. Salamat Lord at dalangin namin Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ating pong last 2 Sundays na pinag-aralan ay siniris po natin yung The Epistle to the Hebrews. Sa the past 2 Sundays, tinignan ang una po ay about the deity of Jesus Christ. Ang author po ng Hebrew ay magaling ito sa Greek at talagang comprehensive ang kanyang paggagawa ng kanyang gustong ipalabas o gustong ipapaliwanag sa mga Hebrew, Hebrews. At nakita natin sa chapter 1 na gumamit siya ng mga Old Testament or Tanakh verses or Hebrew Bible verses upang may paliwanag po na si Jesucristo ay truly God. Truly God. So, kung gusto niyo pong balikan yan, nandun po yan sa 2 Sundays ago at makikita natin na gumamit ang Hebrew writer ng the author of the Epistle to the Hebrews ng mga verses na pinapakita po talaga na si Jesus Christ ay God. Tulad ng verse 8 na your throne, O God, is forever and ever. At sa verse 10 ng chapter 1, sabi ng God, you Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and addressing this one to Jesus Christ. So, I hope na naka-concretize yung ating doctrine at sa inyong pag-iisip na Jesus Christ is truly God. Sa beginning ng chapter 2 ay pinapakita po natin na how can we escape if we neglect so great salvation. So nakita po yung ano ba talaga yung salvation na ini-introduce ng author of the Hebrew epistle sa mga Hebrews na this is a great salvation na narinig ng mga prophets through the angels at na idiniklara ni Lord na ati si Jesus Christ at diniklara ng apostle at narinig namin na this is so great salvation, it is better than our Judaism, better than our existing system. No? At yun po ang paliwanag ng author na to. At alam po natin, ang mga Hebrews, mga Jews po ay they're very intelligent people. No? They are chosen by God. Kaya nga marami pong Nobel Peace Prize na mga Hebrews or mga Jews na nanalo in compare sa other in percentage. Maliit lang sila na bansa, ilang milyon lang sila, pero maraming matatalino sa kanila. At the same time, ang sabi nga ng mga doon sa One for Israel na mga Messianic Jews, sila po yung mga Jews na nakakakilala sa Panginoon. Sabi na you cannot parang madali mong makonvince ang mga Hudyo. Kasi kung ang pastime niyo dyan sa inyong mga countries ay basketball or baseball, ang pastime namin dito sa Israel ay debate. At alam po natin, sa kanilang history ay talagang palagi silang nagdi-debate. In fact, magugulat tayo na ang kanilang mga debate sa kanilang mga rabbi ay nakasulat yan sa Talmud. Ang Talmud po ay mga kinumpile po nila yan ng mga oral laws or oral oracles sa kanila. Kasi alam po natin yung Tanakh o yung Hebrew Bible na
consist of yung Torah, Nibiim, and Ketubim, means yung Torah, yung 5 books of Moses, yung Nibiim, yung mga sulat ng mga prophets, at saka yung Ketubim, mga writings like Psalms, ay ano lang sa kanila yan, parang isa lang yan sa kanilang mga source of information. At marami silang mga commentaries, yung Talmud po ay parang commentaries nila yan, na mga past sages nila o matatalinong tao, mga rabbi nila yan. At pinag-aralan nila yan. At mayroon pa silang Mishnah na nandoon yung parang mga set of rules and regulation. So, akala natin na kung nagdi-debate tayo, katulad sa atin, kung mayroon pong debate, kumukuha lang tayo ng Bible at doon lang natin binibase ang ating mga argument. Pero sa kanila po ay, akala ko dati, sila po ay nagbe-base lamang sa Tanakh o the Hebrew Bible, pero marami silang ipapasok ng mga Talmudic ideas. Sabihin na, according to Rabbi Hillel, according to Rabbi Akabi, mga pangalan ng rabbi nila, ay sinasama nila sa kanilang debate. So, dito po ang author po ng Hebrew, ng Epistle of the Hebrews ay hindi ito basta-basta na sulat. Ito po ay pinag-aralan talaga niya. Ang sabi nga ng mga scholars ay this person is very good in Greek writing kasi ang ginamit po sa New Testament na salita ay Greek na po. Alam po natin yung Old Testament or Tanakh ay Hebrew po yan ang pagkasulat doon at some Aramaic, no? Kasi nabihag po si Daniel, mayroon pong Aramaic portion. But the New Testament sa kapanahunan po ni Jesus Christ ay Hebrew na po yan. So again, kung consider nyo na hindi basta-basta makonvince ang mga Jews sa paglipat ng sistema nila. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi tayo din po ay mayroon tayong mga dogma, mayroon tayong mga reliyon na parang naka-instill na talaga sa atin yan. No? At hirap tayong lumipat sa mga nakasulat sa Bible. Kaya we try our best na i-explain ito using the Bible rather than yung mga sinusulat ng mga magistrate natin or something like mga tradisyon, no? Kasi kung tradisyon po ang ating pag-uusapan, mahirapan po tayong makonvince dito talaga na si Jesus Christ talaga ang ating salvation. So again, isa-isahin natin tong Hebrews, and I hope you will not be tired o makikinig dito, pero bibigyan ko kayo ng perspective muna. No? Babasahin ko lang yung isang verses, but bibigyan ko kayo ng perspective para mayroon naman kayong interest dito sa ating topic. Ang ating topic po ay Jesus Christ is truly God. Alam po natin yan. Became one of us so that to bring us back to glory. Babasahin ko lang itong verse 5. For He has not put the world to come at which we speak in subject to angels. So sabi dito, hindi daw nilagay ang buong mundo to come, to create, para magiging under sa angels. Yan ang pinaka dito, hindi create ang world na under sa angels, but sinabi niya doon na parang para sa tao ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng perspective para hindi kayo maging mabore dito sa ating topic na to. Ganito po yan, isipin nyo muna, ganito yan. Mayroon pong mga component or division po ang mga created beings or not created beings. Dito sa kaliwang side, sa kabilang side, nandun yung mga spiritual beings like God and the angels, no? Dito sa kabila, God and angels. Dito po sa kabila ay man, no? Man. Sa Hebrew po diyan, Elohim, yung mga spiritual beings, nandun yung God at nandun yung angels. Pero mayroon ding specific talaga ng Elohim nila, yung referring lamang to God. But ilalagay niyo muna isip niyo doon sa spiritual beings. No? Nandoon yung God at nandoon yung angels. No? Sa kabilang side, nandoon yung Adam, nandoon yung man. No? Yung man. Number one man natin si Adam. No? Kaya nga ang Hebrew ng man ay Edam. No? Ngayon, doon sa dalawang category na yan, yung mga angels ay they're not born nor die. Hindi sila pinanganak, hindi sila nag-die.
Fix na yung number nila. Fix na yung number nila. Ngayon, some of the angels disobeyed God, kaya nagiging devil sila. Nagiging kalaban sila ng God. So, para ma-comprehensive nyo, mayroon pong mga different kinds of angels. Mayroon pong mga seraphim, kitubim, at saka mga thrones. Yun yung mga higher angels yan. Seraphim, kitubim, at saka mga thrones. Yun yung mga nagbabantay dun sa templo. Kung sa ano pa yan, close guard or close contact yan with God. Kaya nga doon sa templo na nakita ni Isaiah, sinabi niya na nandoon yung mga angels, seraphim yon, na nandoon yung mga nagbabantay sa trono. Mayroon din sinasabing dominion, virtues, and power. At mayroon din mga principalities, archangel, and angel. So, nandun yung mga Elohim, seraphim, mayroon din mga principalities and powers. Yung mga principalities and powers, parang mga ranggo yan ng mga karamihan ng mga principalities and powers, yung mga nagre-rebel yan sa God yan. Kaya tinapon sila sa mundong ito. 1/3 of the angels are thrown na nag-disobey kay God. Dito naman sa kabilang side, nandun yung man. Ang man din, nag-disobey din. So, fallen creature tayo. Ang angels, mayroong unfallen na angels, yun yung mga angels talaga sa ating general term. At mayroong mga devils, yun yung fallen angels. No? Nahulog yan. Kaya huwag ka magsabing hulog ka sa akin ng langit. Kasi hindi maganda yung terminology na yan, nahulog ka sa akin ng langit. Kasi anghel ka na nahulog sa langit, devil yun. So, ngayon, ang angels po ay hindi sila ililigtas ng God. Ang unique dito sa atin ay tayo po ay ililigtas ng God. Yun ang ating bibigyan ng pansin ngayon kung paano tayo ililigtas ng God. Kaya nga namamangha yung mga angels nakatingin sa atin. Ang isabi na buti pa kayo, hindi naman parang lang ito, parang lang na parang buti pa kayo, binigyan kayo ng pagkakataon na makapagsisi sa inyong mga kasalanan, kami wala na, no? Nandito din yan. So, ganito yan. Ang tao po ay create ng God yan. No? To have the glory, sabi dito. For He has not put the world to come, which we speak in subjection to angels. So, ang mga ginawa pala ng mga bagay dito sa mundong ito, hindi ito ginawa para sa mga angels. No? Pero, ginawa ito sa mga tao. Bakit? Sabi dito. But one testified in certain place saying, again, the author of the Hebrews epistle used again the Old Testament or the Tanakh verses. Sabi niya, makikita ito sa Psalms chapter 8 verse 4 to 6. What is man? Sabi ng what is man that you mindful of him? Ano ba yung tao na mindful kasi na? Or the son of man that you take care of him? No? Referring ito sa mga tao. You have made him a little lower than the angels. Ginawa nga itong mas mababa sa mga angels. Alam po natin ang mga angels higher yan ng mga tao. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. Alam pa na natin, we are crowned with glory and honor, and set him over the works of your hand. You have put all things in subjection under his feet. So, ang original design ng God, kinreate na yung world, yung mga bagay, yung mga garden, animals, vegetables, lahat yan ng mga bagay na yan, ay kinreate yan under the subjection of man. So, yun yung parang pinakaunang tingnan nyo na we have the glory before. No? We have the glory before. No? So sabi nun sa Psalms 8 to 4 to 6 na kinote ng Hebrew author, what is man that you are mindful of him? Or the son of man that you take care of him? You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hand. You have put all things in subjection under his feet. So again, the man is lower than the angels, but higher than the world, than the creation ng mga bagay na to.
For in that, he put all the subjection under him. He left nothing that is not put under him. So wala palang iniwan ng mga bagay sa mundong na to na hindi under sa atin. So lahat ng under sa atin, yung ating mga magagandang sapatos, magagandang kotse, under yan sa atin. Kaya nga, yung mga animals, under yan sa atin. Binigyan nga tayo ng talino, maski gaano ka-strong yung mga animals, gaano sila ka-bilis, hindi natin kaya yung bilis na, yung kanilang strength, but God give us the wisdom na magiging under sa atin yan. In fact, sinabi kay Adam doon sa garden, sabi ng God, oh, ito yung mga animals, ikaw ang magbigay ng pangalan ng mga animals na yan. So, yun, under sa iyo yan, Adam, ma-management siya. So, ito na yung problema. But now, we do not yet see all things put under him. So, ang design talaga ng God ay under sa atin ito. But nag-fail tayo kasi hindi na fulfill itong mga design na ordinary. Bakit tayo nag-fail? Kasi si Adam ay nag-fail. Kaya nga, fall short of the glory of God. At matatagpuan yan kung gusto nyong the original sin na naapektuhan ang buong mundo, ay magbasa kayo ng Romans 5. Sabi sa Romans 5:12 na nagkasala si Adan at all have sinned na tayo. Ang pinaka mahirap dyan, ang ating nature ay sinners tayo. Sinners tayo. We are sinners. We commit sin because we are sinners. We are not committing sin to be sinners. We are already sinners. No? Sabi na, but now we do not yet see all things put under him. So again, angels, spiritual being, yung mga tao, mas mababa sila sa angels, pero ang earth ay mas mababa sa mga tao. Yun po, no? At yun ang ano dito. Ngayon, ito na yung general dito sa number 9, but we see Jesus was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, must taste death for everyone. So, ang verse 9 ay parang summary sa mga susunod nating babasahin. Alam po natin, si God ay over the angels yan. Pinapakita yan doon sa chapter 1. Mataas yan. Kaya nga mayroong doon, spiritual beings. Nandoon yung created beings. Created ang angels ay created yan by God. Jesus Christ is not a creation of God. He is God. Kaya nga, we believe in the Trinity, God the Father, Son of God, and the Holy Spirit. They're the same in essence, they're the same in existence, and they are the same in power, no? Something like essence, existence, and parang gano'n, no? Parang the same sila. Pero ang medyo nakapagbigay sa atin ng confusion, bakit si Jesus Christ ay ginagawang lower than the angels? Ito na yung proof ngayon na si Jesus Christ ay nagiging tao. Kasi he is under the law na ngayon, kaya nga in the fullness, sabi sa Galatians 4:4, in the fullness of time, God sent forth his Son, born under the woman, born by a woman, born under the law. No. So, Jesus Christ was born under the law. Hindi natin makuha yan. God, born under the law. Yan ang doon, yun yung incarnation. Ang incarnation po ay nagkatawang tao ang ating God. No? At papakita natin mamaya yan. Palagi natin pinapakita yan doon sa Philippians 2:5 na He is in a form of God but did not take it robbery to be equal with God. Nagpakumbaba si Jesus Christ. Kaya nga dito sa 9, but we see Jesus who made a little lower than the angels for suffering of death, crowned with glory and honor, that he may be the grace of my test day forever. Unahan ko na kayo dito sa verse 9. Si Jesus Christ ay maka-crown siya ng glory ulit na para sa mga tao kung matutupad niya ang kanyang mission dito, that he will die on the cross, no? Kaya nga sabi, but we see Jesus was made a little lower than the angels for suffering of death,
crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. So, si Jesus Christ ay dapat mamatay para makuha ulit niya yung glory. So, bakit kailangan niya makuha yung glory? Kasi hindi nga natin kayang kunin ang glory na original sa atin. Kaya nga sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi natin kayang kuhanin yon. So, hindi tayo mababalik doon sa ating original na kalagayan. Mayroon tayong problema doon. Kaya nga sabi natin, mayroon tayong problema doon. We're separated from God. And if we're separated of God, wicked tayo, makasalanan tayo, no one is righteous, will be punished by God. Just ang God eh. Hindi niya pababayaan na hindi tayo mapapanis at tao na nagkasala. Hindi niya tayo pababayaan na manatili doon. Parusahan niya tayo at sabi niya, you will stay or spend eternity in hell. Yan lang po. At the same time, hindi rin tayo makatakas sa pagkagapos sa atin ng ating mga kasalanan na nandito tayo. We're dead on our sins and trespasses. Ngayon, pupunta tayo sa verse 10. Ito na ngayon mga detalye na ngayon kung paano nangyari ito. Kung bakit si Jesus Christ ay nakakuha siya ng glory. So, sabi dito, for it was fitting for Him, for whom all are all things, by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect from suffering. So, it was fitting for Him, Jesus Christ, whom all things and by whom are all things. Si Jesus Christ kasi ang all things eh. Siya yung nag-create sa things. But, kailangan niyang may mission siya dito. Anong mission niya? Bringing many sons to glory. Kaya nga ating title, Jesus Christ became one of us to bring us to glory. He bringing many sons to glory to make the captain of their salvation. Again, Jesus Christ is the captain of our salvation, perfect through suffering. So, makukuha lamang ni Jesus Christ yan pag nagsasuffer siya. Kaya nga ating gospel is the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ, the suffering of Jesus Christ on the cross. Kasi kailangan niya maging tao para magdusa siya. Ngayon, dito sa 11, for both He who sanctifies and those who are being sanctified are one, for which reason He is not ashamed to be brethren. Sa Tagalog po, hindi masyadong maganda ang pagka-render dito, pero dito kasi sa English ay, for both Jesus Christ, He who sanctifies. Sino bang nag-sanctify sa atin? Sino ba ang naghiwalay sa atin from death? Kasi sabi nga sa John 5:24, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent him, he, sabi nun sa John 5:24, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes on Him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death unto life. So, before we are on the death, if we believe on the Lord Jesus Christ and believe on God na who said Jesus Christ, will have everlasting life. Kasi inilipat na tayo mula doon sa kamatayan papunta doon sa life. That is sanctification. Ang sanctification po ay hiwalayan, set apart and eventually increase na yung iyong glory to glory. Kaya nga ang definition natin doon sa 3:18 ng 2 Corinthians 3:18. Sabi dito sa 3:18 ng 2 Corinthians, basahin ko lang para mayroon tayong concept ng ating pagkakahiwalay or sanctification. Sabi dito, the last verse of chapter 3, but we all, the believers, with unveiled face, beholding in a mirror the glory of the Lord, we're looking at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So, sino nag-transform sa atin? Ang glory ng God by the Spirit of the Lord. So, tayo po ay nakatingin tayo sa glory ng God because Jesus Christ bring us back to glory, from glory to glory as just by the Spirit. So, balikan ko lang ito. So, for both He
who sanctifies and those who are being sanctified are one, pareho. Kasi bakit maging pareho? God si Jesus Christ. Pareho na tayo ngayon kay Jesus Christ kasi si Jesus Christ nga ay nagkatawang tao. Ito yung meaning ng Hebrew writer dito. For both He who sanctifies, Jesus Christ yan, and those who are being sanctified. Sino yung being sanctified? Tayo. Are all of one, for which the reason He is not ashamed to call them brethren. Tinawag tayo na kapatid ni Jesus Christ. Bakit tayo naging kapatid? God siya. Kasi nagkatawang tao siya eh. That is parang dun sa kay Ruth na parang Redeemer's Kingsman's Redeemer yan siya eh. Hindi pwedeng magiging Redeemer kung hindi rin siya nagiging kapamilya. Yun ang message ng the book of Ruth. Si Boaz, he is the Kingsman's Redeemer of Ruth. Kailangan natin maintindihan yung principle na binibigay doon sa Old Testament about the Kingsman's Redeemer. Kaya tinawag niya brethren. Hindi siya nag-isip na God siya, no? Saying, I will declare your name to my brethren. I will declare your name to my brethren. One of the offices of Jesus Christ is a prophet. He will declare the name of God to us para maintindihan natin ang God. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. And again, I will put my trust in Him. So, dito po ay pinapakita na talagang si Jesus Christ ay prophet siya na nagkatawa, God siya na nagkatawang tao, mayroon siyang function as a prophet to declare God na ito yung God natin. Praise you, no? I will put my trust in Him. Kasi tao siya eh, naging tao siya. Kaya nga siya nananalangin doon sa God the Father kasi naging tao siya eh. Subject siya sa parang under siya talaga doon sa kanyang mission. Under siya ng God the Father. No? Kaya nga makikita natin na God is higher than me, is greater than me. Because during His incarnation, during His humanity, God the Father is higher than Him. But in essence talaga sa before yan, pareho sila. Same essence sila, same glory sila. Kaya nga doon sa John chapter 17, sabi ni Jesus Christ, Lord, tapos na yung God, Father, tapos na yung aking mission. Sanctify me as I sanctify, no? And give me back the glory which I have before the foundation of the world. Dapat hindi tayo magko-confuse that Jesus is God. We have the same glory with God the Father, God the Holy Spirit. But nagpakumbaba siya dito upang maitaas talaga ang glory natin. Kasi hindi natin kayang hindi natin kayang ibalik ang glory sa atin. Kaya nga we believe in a substitutionary atonement. Ibig sabihin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay. Kaya nga ang relihiyon, in some sort, na yun ang parang gustong umabot sa Panginoon by being good, by being sanctified through mga rituals, by studying and others. Hindi po yan makukuha yan. Kaya nga, we have to rely on Jesus Christ. Ngayon dito, here I am, and the children who God has given me. Wow, napakaganda nitong verse na to. Nandito ako, and the children whom God has given me. Again, we believe that God plans our salvation and give persons to God, to Jesus Christ. Say, here I am, the children whom God has given me. So, mayroong binigay ang God kay Jesus Christ. Sabi dito, andito na sa verse 14 to 18, dito na yung mapapakita natin na this is one of the set of verses na nakikita talaga natin na proof text natin ito na Jesus Christ is truly man, no? We believe, again, don't confuse yourselves, Jesus Christ is truly God and truly man. Sabi nito, inasmuch then as the children of God has partaken of flesh and blood. Tayo daw na mga tao, children of had partaken the flesh and blood. Nandun tayong flesh and blood. He himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death.
Si Jesus Christ din, naging like one of us. Like one of us, no? Shared in the same, pareho sa atin talaga, flesh and blood. Hindi tayo naniniwala na si Jesus Christ ay nagmuro-muro lang, God talaga sa spirit, pumasok lang siya sa isang body of tao, tapos pagkatapos ay umalis na siya. Hindi po. Si Jesus Christ talaga ay nagiging same. Shared in the same, the true death. Kasi hindi mo pwedeng patayin ng God eh. Si Jesus Christ, the man, Jesus Christ, mamatay. Pero yung God, hindi mamatay yan. Hindi pwedeng mamatay ang God. Kasi kung mamatay ang God, mag-disintegrate na tayo. Wala na tayo lahat. No? Kung mamatay ang God. Only the man, Christ Jesus, ang mamatay. Although Jesus Christ is God man yan. He might destroy him who had the power of death. That is the devil. So, kailangan niya ma-destroy yung power of death. Kasi ang pinaka-powerful talaga yung death talaga na naghahawak sa atin. Kaya nga si Jesus Christ ay the resurrection. I am the resurrection. He who believes in me, although he will die, he will have life. In the last days, talagang makikita natin na tayo po ay makapagtagumpay talaga sa death na to. And Jesus Christ is the first fruit. Siya yung unang nag-test or napakita na talagang mapagtagumpayan natin itong death na to. Kaya we have to believe on the death. Again, He destroyed him who had the power of death. That is the devil. So, even the devil do not know the plans of God. Nagulat na lang sila nung namatay si Jesus Christ na yun pala yung plano ng God. No? Kasi hindi nga natin kayang iligtas ang ating sarili bilang tao. Kailangan mayroong magkatawang tao na si Jesus Christ upang tayo po ay maligtas. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. So, kung tayo po ay hindi pa naniniwala na of the resurrection, we are subject of bondage kasi alam natin na ang death na to ay katapusan nito, wala na itong pag-asa, hindi tayo makatakas dito. But iyan po, release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Verse 15, 16, for indeed, He does not give aid to angels. Binamay ko nga, ang God ay hindi po binigyan ng pagkakataon ng angels. Ang angels, fallen na sila, naging devil na sila. Yun ang mga fallen angels dito. Nakikita natin yung mga manifestation nila. Ang angels na hindi nag-disobey, nandun sa taas. At yun ang nag-minister din sa atin. Pero mayroong mga fallen angels. Pero itong mga fallen angels, wala na silang second chance. No? Wala na silang second chance like us. Therefore, but He does not give aid to for indeed He does not give aid to the angels, but He does give aid to the seed of Abraham. Ang seed po dito ay collective ito, collective like collective noun, no? Like rice, salt. This is the people, the seed of Abraham. Therefore, in all things, this is unlike the Galatians 3:16 na seed talaga si Jesus Christ. But this one is more on the seed na plural, like a mass noun ito, seed of Abraham. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren. In all things, ano ba yung all things? Lahat ng bagay. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren. Kung tayo po ay nandun tayo sa fetus tayo, dapat dadaan din si Jesus Christ doon kasi hindi naman pwedeng i-inject lang si Jesus Christ doon sa tao after doon na manganak na si Virgin Mary. Hindi na like us yan, all things like us. Kasi kung naniniwala kayo ang doctrine mo ay hindi dumaan ang tao ng pagka-fetus, kasi the beginning of life in the fetus na yan. No? So, hindi all things to. Hindi tayo naniniwala na si Jesus Christ ay dumating doon sa talagang sinapupunan ni Virgin Mary. Kaya nga, we believe on the virgin birth of Jesus Christ na nandun talaga siya. Kaya therefore, in all lahat things, he had to be made like his brethren. Sino yung brethren niya? Tayo yon. That he might be a merciful and faithful high priest. Ang function din po ni Jesus Christ ay priest. Sinabi ko,
Ang function ay prophet, to declare God to us, kasi hindi natin maintindihan yung God if we will not declare Jesus Christ. Hindi natin maintindihan yung perfection, hindi natin maintindihan yung grace, hindi natin maintindihan yung love ng God talaga kung hindi nagkatawan tao. Pero another service or office of Jesus Christ ay priest. Ang trabaho na po ng priest ay ilapit tayo, i-reconcile tayo sa God. Doon sa Old Testament, hindi ka pwedeng lumapit sa God kung walang priest. Kaya kung ikaw ay gustong lumapit sa God sa Old Testament, lalapit ka doon sa templo, kakausapin mo yung priest, maghandog ka, ang priest lamang ang makakagawa niyan. Pag ginawa ng Old Testament people yan, mamamatay sila pag sila ay pupunta doon sa temple, papasok sila doon. In fact, na unconsciously nga, inawakan ni Usa yung Aaron o yung box of namatay si Usa. Hindi sila pwedeng lumapit. Pero ngayon, tayo po ay makakalapit na sa Panginoon through Jesus Christ, kasi tinapos nga ni Jesus Christ yung trabaho ng high priest doon sa chapter 8, chapter 7. Si Jesus Christ ang ating high priest, no? Therefore, in all things he had to be made like his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God. Kasi hindi po pwedeng iba ang doon. To make propitiation for the sins of men. Ang propitiations po ay parang ito yung parang terminology ito na parang kabayaran for the sins of people. Para maalis yung wrath of God sa atin. Kasi ang God po ay angry sa atin. 7:11 ng Psalms. Angry siya sa mga taong makasalanan. Hindi tayo love ng God pag hindi tayo lumapit sa Kanya. Kasi nawala nga yung glory. Hindi tayo, dapat maniwala tayo kay Jesus Christ para may balik yung pag-ibig ng God sa atin. Ang God po sa atin ngayon ay galit sa atin yan. No? Sabi ng Psalm 7:11, baka questionin ako dito. Sabi ng Psalms 11, 7:11, ano ba? Sabi dito, God is a just God. God is a just judge. And God is angry with the wicked every day. So, hindi po tayo love ng God. Although love tayo, kasi babalik niya tayo if we believe on the Lord Jesus. But He is angry with the wicked, and we are all wicked. Wala po, no one is righteous, not one. Kung ayaw niyo maniwala, babasahin ko. Sabi dito sa Romans 3:10, babasahin niyo ng Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Ayaw niyo maniwala, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Their truth is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction are misery in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Malinaw na malinaw sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. At sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. If you think you can bring back yourself to the glory of God by doing good works and not believing on the finished work of Jesus Christ, good luck to you. No? Sabi nga sa Galatians 3:8, cursed is everyone who cannot follow all the things of the law. Sabi dito sa Galatians, gusto ko lang balikan para talaga madiin sa inyo na you will be cursed. Sabi dito sa Galatians 3:10, take time tato para sabi dito sa Galatians 3:10, for as many as of the works of the law are under the curse of the law, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Sabi ng iba, mayroon daw nakakasunod sa Ten Commandments. Wala pong nakakasunod sa Ten Commandments. Relative lang po yan.
Kasi sinabi daw ng the rich man doon na tinanong ni Jesus Christ, have you followed all these things? Sabi ng rich man, Lord, since the beginning and the man of my life, I have followed it. Doon sila nagkukuha ng verse na sinabi ng rich man na follow daw. Pero narinig kayo ng rich man ang sabi ng sermon ni Jesus Christ, that's the Sermon of the Mount, na lahat tayo, no? Lahat tayo ay tumingin lang tayo sa babae, okay, nagkasala na tayo. Sinungaling, pagsisinungaling, no one is righteous. Yung sinabi ng rich man doon, isip lang niya yun, which among the people are thinking na mayroon ding righteous at inibinang babi ng mga tao, righteous lang. But ang point ko dito ay, therefore, in all things he had to be made like his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in all things pertaining to God, to make propitiation for the sins of people. For in that, he himself has suffered. Kailangan mag-suffer si Jesus Christ kasi for us. Kasi kung tayo po ay parusahan ng God, patay na tayo. Hindi na tayo makakalapit sa Kanya kasi just nga ang God. Pero si Jesus Christ, siya lamang ang nakakapagtagumpay sa kasalanan. Kasi nga, being tempted, he is tempted doon sa iba't ibang, sa tao pa lang, si Adan, si Eva, doon sa halamanan, tinempt na sila. Sa Ephesians, tinempt din, tayo din ay tinempt din tayo. No? Nakaka-relate si Jesus Christ sa temptation. He is able to aid those who are tempted. He was able to aid. Pero ang ibig sabihin nito, siya talaga ang gumawa ng ating sa ating righteousness para sa God, no? Kasi hindi na natin patagalin na mayroon talagang justification ang tinuro ng Bible, and we can only be righteous with God if we have the righteousness of Jesus Christ imputed to us. Ang ibig sabihin ng imputed to us, not from us. Ang sabi doon, it is not from you, it is imputed from you. It is the righteousness of Jesus Christ imputed to you so that you will be declared righteous. In summary po sa atin na pag-usapan, tayo ay create under tayo ng word. Create nga tayo lower than the angels, under natin yung word. I mean, under natin yung word, nandun yung glory. Pero hindi pa nakikita yung glory na yan sa atin kasi nag-fail nga tayo. Pero yun, that is the original design. Ang design ng God, pinapunta niya si Jesus dito. He is God. Again, do not be confused. He is God. Nagkatawang tao lang siya. Babasahin ko po yan dito sa Philippians 2:5. Sabi po sa Philippians 2:5, sabi sa Philippians 2:5, let this be mine in you, which also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man. Appearance in a man talaga, truly man talaga, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. Kasi kung God siya, hindi mo siya pwedeng patayin. Imposible mo mapatay mo yung God. Only God, man, a man concept, ang nature lamang ni Jesus Christ naman. Bakit? Paano niya nakuha ang glory ng God? Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Nakuha ni Jesus Christ na fulfill niya yung mission dito sa lupa na to by suffering and dying on the death on the cross. Kaya nga nung natupad ni Jesus Christ dito, death on the cross, anong ginawa ng God? He highly exalted Jesus Christ. Ngayon, nung nakuha na po ni Jesus Christ ang kanyang glory, binigay niya yan sa mga brethren niya. And who are the brethren of Jesus Christ? Those who believe on the Lord Jesus Christ. Those who believe na siya nagsuffer sa atin, siyang gumawa ng ating kaligtasan, at tayo po talaga ay makasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi tayo makapagtagumpay sa kasalanan na to, at magpapasalamat tayo kay God na nag-incarnate siya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him
shall not perish but have everlasting life. You have to believe on the Lord God. In summary po dito, sa ating pong pag-uusapan, marami po sa atin ang matatalinong mga tao. The Jews are matatalinong tao. Ang isang example ng matalinong tao, si Apollos. Si Apollos ay eloquent and mighty in scriptures, but he do not have the revelation. He do not have the revelation, kaya nga, kinausap pa siya ni Aquila and Priscilla na ito yung ang tinuro mo is about the preparation pa lang of Jesus Christ, kasi siya po ay nakasama doon kay John the Baptist sa makikita mo si Apollo. Ang point ko dito, maraming mga tao ay matatalino. They learn something from the Bible by catechism, no? Ang mga Hudyo po ay, kung gagamitin natin yung word yung catechism, yung pagtuturo ng mga katuruan sa kanilang religion, very honest sila doon. Kung sa atin mayroon tayong grassroots na pag-aaral ng basketball o grassroots ng pagkakanta, sa atin ay videoke, magaling tayong kumanta ng mga Pilipino. Sa kanila, ang kanilang grassroots training sa kanila ay tinuturo nila yan. Sabi nga sa kanila, teach them, nakatayo, nakaupo, kung saan tuturuan mo yung mga tao na yan. Very intelligent sila pagdating dito sa mga bagay-bagay na dogmatic or about religion. Pero hindi nila naintindihan na ang ating Messiah, ang kanilang Messiah, concept nila na Messiah ay God yan. Hindi nila alam na God yan. Ang concept lang nila ay tao yan. Nag-iisip nga sila na parang angel din. But si Jesus Christ ay hindi na matanggap. And this can only be makuha lang natin ito sa revelation of God. Kaya we have to pray to God na mag-reveal siya sa atin. Kasi maski anong catechism, maski anong turo natin na magturo, katulad ng kay Apollo, matalino siya, eloquent siya, magaling siya magsalita, magaling siya sa scripture, pero wala siyang revelation. Ganon din ang mangyayari sa atin kung tayo lang ay sa sarili lang nating kakayahan, katulad ng mga Hudyo. Kaya nga si Hebrew writer dito ay talagang diniin talaga niya na Jesus Christ is truly God and truly man. Ang man ay mayroon dapat glory yan, pero hindi natin nakikita. Hindi nyo kayang iligtas inyong sarili by doing good works, by rituals and other things. You have only to believe on the Lord Jesus Christ. At kung may balik na tayo sa ating glory, you have to perform naman ang pinapagawa sa atin ng God. Na tayo po ay gumawa ng mabuti, sumunod sa mga holiness ng God upang ma-declare po sa atin na tayo po talaga ay kaya nga sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether you are in the faith. No? Baka wala pa tayo sa faith. Baka talino lang ang ating isip. Marami po sa ating mga Pilipino matatalino, maraming philosophy, hindi naniniwala sa Bible. And I hope and pray talaga na you have to believe talaga sa Bible. At pinapakita ng Hebrew, kasi very intelligent ang mga Hudyo, hindi sila maniniwala. Ang Hebrew writer ay pinapakita talaga niya na si Jesus Christ talaga is the salvation. Diyos siya, nagkatawang tao siya. Hindi niyo maintindihan na kailangan siyang mamatay the cross, suffering. Parang hirap yan intindihin na ang Diyos natin ay magkatawang tao, iniwan ang kanyang glory upang bigyan tayo ng glory. So, tayo pong lahat ay magpapasalamat kung naintindihan ito, hindi by studying, but by revelation of God. Talagang tayo po ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kailangan natin ang salvation of the Lord Jesus Christ, and the result of our salvation is doing good to glorify God. Hindi dahil mag-glorify tayo, hindi dahil upang tayo maligtas, kundi dahil po ang ating intention that we are saved to glorify God and to preach the gospel of God. I hope mga kapatid na makikinig dito, maniniwala tayo na you cannot be saved by yourself. Isipin mo, ikaw ay makasalanan, you will spend eternity in hell if you will not believe on the Lord Jesus Christ. At the same time, you cannot escape from the corruption. Sabi nga ng Hebrew, right? How can we escape if we neglect this so great salvation na ipinahayag ni Jesus Christ,
pinahayag ng mga apostol at narinig natin, at the same time yan, narinig din natin sa pababasa ng Biblia. Salamat muli sa inyong pakikinig, and I hope na bagbulay-bulayan niyo po ang mga bagay nito, na si Jesus Christ talaga ay God na nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating kasalanan at maibalik ang glory sa atin. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataon na kami, Lord, ay makabahagi na iyong masalita. Alam po namin, Lord, na hindi po namin kaya sa aming sariling talino, kundi kami po ay nagpipray na ang mga salita na to, Lord, ay magpipenetrate po, Lord, sa mga tao, makita na kami ay makasalanan at kailangan namin ang pag-ibig ni Jesus Christ, ang grace lamang ni Jesus Christ upang kami ay maligtas. Ngunit sa aming pong kaligtasan ay may papakita din po namin ang aming buhay sa mga tao upang makita po ang glory sa iyong buhay. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.